ano, para, ayun Record na. mo na, Kas. Ayun na, at least. Pag hindi ko masagot, alis agad ako. Mag, mag-lip the group ka na. Oo nga eh. Eh, Ayun, ano ka ba? ayun, time na. Yun nga, yun nga, welcome kayo. Itong training na to is, sa tingin ko, ito yung kulang ng mga ano eh, mga entrepreneur. Ito yung parang nakikita ko Tapos minsan. Leo, okay lang ba kung 5 lang tayo? Walang problema. Wala namang problema yan. Kahit, Okay. may oras naman tayo kasi lahat ko, di alam ko, ano eh. Okay lang, walang problema. Alam ko, Walang mahalaga problema, yung, walang problema. mahalaga Basta yung oras ng nandito bawat tayo, isa. walang problema. Okay na yan. Walang problema kung ilang bilang. Yun. Sige lang, go lang. Sunod tayo sa oras. Okay. Ayun nga, yung ngayon sinasabi ko, Salamat, mahalaga salamat. yung oras ng bawat isa eh. So ayaw kong Okay. sayangin yung mga oras nyo kasi nga alam ko busy kayo eh. Pag sinabi natin na ano, yun nga, 6 o'clock, at least nagbigay tayo ng 15 minutes. Yun ang mahalaga doon. So, ayun nga, welcome kayo at itong training na to, ang title nito is Small Change, Big Money. Ang nakaligtaan kasi ang nakikita ko kasi ang nakaligtaan ng mga entrepreneur o mga businessman, even mga empleyado, yung mga maliliit na bagay, maliliit na expenses, maliliit na simpleng ano lang eh, simpleng kahit yung nga, di ba sabi ko noon kahit piso hindi magiging milyon yan pag walang piso. So yun ang ipapakita natin ngayon yung small change, big money. So sino bang nandito? Yung nga, kasos yung Ruben, tsaka Sheer, Maricel, tsaka si kasos yung Paz. At ayun nga po, simple you, tsaka kung ano po yung ginagawa nyo ngayon. Ayun, go ahead muna. Kasos yung Paz, ano yung simple you, tsaka kung anong ginagawa mo ngayon. Wait lang, kasi siya may bibili. Sa Sige. iba mo na. Wait lang. Proceed tayo kay kasos yung Harshir. Pakilala po kayo, kasosyo. Yes po, good evening. Hello po. Hello everyone. Ang question po ay ano pong ginagawa? Oh, yung simple you, ikaw, then kung anong business o kung ano pinagkakabalan mo ngayon. O business. Ah, ano po, tatawagin nyo na lang akong share by yun yung name ko. Tapos, ang business name po namin ay Potpot and Cherries Food Products. Tapos, ang mga products namin are boneless bagoong, sea salt, padas. Yung padas po, yung baby danggit po yun na ginawang bagoong. Pino. Pino po yun, hindi naman din siya matinik. Tapos, Okay. ayun, si basta mga bagoong po, shrimp paste, alamang, ganun po. Tapos may kimchi din ako. 12 years ako sa Korea. Tapos, nag-abroad din ako, galing akong Israel, ganun. Tapos, same old story na wala ding naipon sa abroad. So, I hope na yung mga nasa abroad ngayon mag-save para sa sarili nila. Kasi napunta din lahat sa family. Tapos, pagdating ko dito, ang mindset ko talaga is dun sa comfort zone ko, which is magtrabaho. Hanggang sa, ayun, nagnegosyo na rin dahil kay husband. Ayun lang po. So, ngayon, Ayun. nagdinegosyo po. Officially po, 1 year. Mag-1 year na yung, 2023 po na-register, pero yung mayor's permit kasi kakarehistro lang this year. Ayun lang po. Thank you! Ayun po, salamat. Kasosyong, Sheer. Ayun, andito si, kasosyong Kyle. Kyle, bati naman kayo. Simple you, tsaka yung pinagkakabalan mo ngayon. Hello, Kyle? Ayan yung batchmate ko. Batchmate ko yan, batch 5. Yo, what's up? Hey, Teka what's lang. up, bro? Kyle, bati kayo sa tsaka lang, simple you, tsaka pinagkakabalan ngayon. Yo, what's up mga kasosyo? Magandang gabi sa ating lahat. Kumusta kayo?
So, eto, batchmate kami ano, ikasosyong Leonard. Ang Ako nga ganda pala ng si datingan Kyle. mo ngayon ah. Para ka nang si Ah, Kasosyong Arvin yung boses mo ah. sa ano lang, sa microphone siguro. Ayos, ayos. Ano, ako pala si Kyle. Batchmate kami ni Cas Leonard. Tapos, um, 21 ako ngayon. Baka mag 22 na bukas. Ayun, birthday. Sino kayo? Happy birthday in advance, Kasosyo ah. Thank you, thank you, thank you. Tapos, ano, pinagkakabalan natin ngayon, syempre, yung um, ano lang, Happy birthday, practice Kyle. lang. October ka pala. October tayo, marami tayong October. Okay. Ka-birthday mo yung ate ko. Ay, hindi pala bukas. Oo nga, bukas nga, di ba, 18? Madami ng 18 Happy talaga. birthday. Thank you, thank you. Pwede na magpakasal. Di pa. Ano pinagkakabalan mo 21 ngayon, na. Kyle? Ano yung business mo o yung pinagkakabalan ngayon? Sa ngayon, pinagdadasal pa rin magkanegosyo. Pero ano, umaalalay tayo sa mga kasosyo when it comes sa accounting system. Natuturo ako minsan ng mga accounting system na fit sa mga negosyo nila. So, um, testing-testing muna before i-venture talaga na inegosyo yon. Hindi, pinagdadasal pa rin kung ano pa rin, ano talaga yung dapat na negosyo ko. So, yun lang. Salamat, Kas Leoner, sa ano, Ayun. ituturo mo ngayon. Ayun, Shoutout welcome mga po, kasosyo. welcome. Next naman is si ano, Kasosyong Robin. Go ahead po kayo, ano, kasosyo. Ito, kilala ko na to si ano kasosyo. Bati kayo, tsaka ano, pinagkakabalan ngayon. O kung may business. Ay, wala, wala. Okay. Si ano, Kasosyong Ronald. Bati po kayo, kasosyo. Hello. Okay po. Go ahead po kayo. Ayun, bati po kayo, Simple You, tsaka yung pinagkakabalan nyo ngayon, kasosyo. Kamusta po kayo? Dito ako ngayon sa sa city. Bumaba ako. Bumili lang dito ako ngayon sa Saudi, mga kakasmate. Ah, ah, Meron din akong kunting negosyo sa atin, kaya lang maliit lang naman din, sari-sari store. Kaya minsan gusto ko rin mag-join kasi pag may time lang din naman, mas masarap mag-join kasi makaka-relate ka at makaka-adapt ka ng mga learn galing sa lalo kay Sir Leon. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi dyan. Opo, welcome po kayo, ano, kasosyo. Welcome kayo. Siya pa. Next, si Ano kasosyong, ano, gumagawa? Emerson. Isa, gin mo po riyan. Hello, kasosyong, ano, Emerson. Bati po kayo. Simple You, tsaka pinagkakabalan ngayon. Andyan ba si ano, kasosyong Emerson? Busy, busy. Yun, dito pala yung asawa ko. Hindi mo lang nagulat. Hello, honey. Ano? Ito, i-share lang natin to kasi matagal na din kasi to sa hard drive ko. Ayaw ko lang ano eh. Ito, may tumatawag lang sa akin. So, ayun, yun nga, magsisimula na tayo at itong topic na to is mahalaga sa mga nagsisimulang entrepreneur o yung nagbe-build ka ng goals mo, nagbe-build ka ng yaman mo. Ito karugtong to ng ano karugtong to ng ginagawa ni Kasus yung Archie kasi yung nung last week ba 'yon? Ang ginawa niya is ni Kasus yung Archie is kung paano kumita ng pera, paano magsimula ng ano negosyo. So, ang pinaka main target talaga ni Kasus yung Archie noon is yung pag-increase ng cash flow. So 'di ba paano ka kumita ng pera para magkakaroon ka ng cash flow. Itong topic natin na to is ibang side naman to ng ano ng increased cash flow. So malalaman niyo mamaya kung ano 'yon. Apat 'yan, apat para mag para mag-increase yung cash flow mo. So apat 'yan at ang ang senior ni kasi yung Archie is yung cash flow ng how to make business at paano magsimula ng business. Yung pangalawa, pangatlo, tsaka pang-apat. So, isi-share ko rin 'yan ngayon. Isi-share ko lang muna yung 2. Yung ano, number 2, yung 3 and 4 siguro matagal pa depende sa ano, depende sa
ano natin. Kasi nga, apat lang talaga yan, how to increase your cash flow. At yun, magsisimula na tayo. I-share ko lang yung screen ko. At ang role pala natin is, pag hindi kayo nagsasalita, paki na lang, paki off yung mic. So, teka lang ha. Share ko lang tong screen ko. Yun. Ayun, kita nyo ba yung Kita nyo ba yung ano ko? Slides, mga kasosyo? Opo, Okay. kitang-kita. Ayun, oo nga, welcome po kayo at it's my honor na ito may share sa inyo. Ang title po ng topic na to is Small Change pero Big Money. So, ayun. Magsisimula lang tayo sa verse. Luke 16:10 to 11. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? So, hindi ako pastor, pero ito relate yung topic na to. Kung i-relate mo, hello? Kung i-relate mo sa pangarap mo is talaga magsimula ka sa maliit. Kung hindi mo kayang disiplinahin yung sarili natin sa maliit na bagay, tsaka kung maging consistent sa maliit na bagay, how much more sa mga malalaking bagay. Kaya nung kanina narinig ko si Cassius yung past, yung binibuild niya yung sarili niya. Kasi nga, meron siyang binibuild na something eh. Meron siyang binibuild sa sarili niya. At mamaya isi-share ko kung ano yun. Yun ang parang naisip ko lang kanina kung ano yun. Ayun pala din yung kailangan natin para para ma-achieve mo yung goal mo tsaka gusto mong gagawin sa buhay. Ayun, proceed tayo. Ayun nga, ito yung title natin, Small Changes pero Big Money. Kaya kung mapapansin natin, karamihan ng mga Chinese, kahit mga malilit na bagay, tinitipid pa rin nila eh. Malit na bagay, doon sila magaling. Kaya kung Yes, by all. yun, kaya kung makikita nyo sa Pilipinas, yung mga, di ba, yung mga mayayaman, mga Chinese, kasi nga, ang prinsipyo nila, nakikita nila yung ganitong mindset. Kahit small change, kahit konting disiplina, konting pagbabago sa sarili nila, yung habits nagagawa nila, nako-convert nila into something na malaki or something na extraordinary. Ngayon, ang question is, are you winning or losing the money game? Ang sagot dyan is tatlo lang. Either negative ka, positive ka, or equal lang yung meron ka. Yung regarding sa pera. Ang labanan naman talaga sa business is by the end of the pag nagsarado pag nag-close ba sa araw na yon yung business mo is are you winning or losing the money game? Kasi ang business is about pera talaga eh. At the end of the day, ang tanong dyan is magkano ba talaga kinita mo? Nung nakaraang linggo kasi sinishare ni kasi yung Archie yung mga tangibles saka mga intangibles. So, part yan ng part yan ng business. Pero at the end of the day, tatanungin mo pa rin yung sarili mo kung are you winning or losing the money game. Next. So nung nakaraang mga 3 weeks ata o 4 weeks ago, pinapakita ko to eh, tsaka sinishare ko sa mga kasosyo yung itong wealth pyramid na to. At ang pinaka-base niyan is yung increased cash flow. So ang topic natin ngayon is about how to increase cash flow. Yung mga nasa taas na yan, hindi mo magagawa yan pag wala kang pang-fund sa mga yan. Yung protection na yan, kung wala kang cash flow, mangungutang ka talaga eh. Kung wala kang cash flow, maghihirap ka sa pag may mga emergency. Tsaka yung investment sides, iba-iba yan. Either nag-i-invest ka sa business mo o yung personal na development sa sarili mo. At ang pinakamaganda dyan, sa mga mayayaman na nga, sabi nila,
is about wealth and tax planning. So yung legacy na i-build mo. So at least naintindihan naman natin siguro to before yung itong pyramid na to nung shinare ko. At yung pyramid na yan is pag hindi mo na hindi mo na establish ng maayos yan, magko-collapse yan. So mahirapan ka, magko-collapse yung finances mo, nababankrupt ka at nawawalan ka ng pera. So yun ang pinaka idea ng wealth pyramid. Yun, ito yung tanong. Where is the other pyramid in that picture? So itong picture na to, ano yung isang pyramid na hindi natin nakikita? Yan yung tanong natin, yan yung tanong natin ngayon. So yun, yung open po ang lahat na mag-share kung ano yung pyramid na yan. Kasos yung pass, ano yung kulang sa Baka picture na yan? Yung pyramid na yan, anong kulang yung pyramid na yan? Where is the other pyramid in that picture? O nga kasi dalawa yung pyramid eh. Saan yung isang pyramid? Kasi yan yung unang pyramid eh. Saan yung isa? Sa tingin mo? siguro sa sarili. Sa sarili. Hindi ako sigurado pero sa parang pagbibuild ng self natin, maybe. Just a maybe lang. Hindi ako sigurado. At least tama ka. So, ayun talaga kasi nga, ayun tama ka kasi yung pass. Kasi yung pyramid na yan, so meron din tayong pyramid sa mga sarili natin. Pero ibang topic yan, hindi ito yung i-discuss ko, ano lang to pahapyaw ngayon. Kasi nga, ang pag-build sa wealth pyramid, dapat meron ka ring self pyramid na kung gaano kataas yung pangarap mo na yan na wealth pyramid, yung life skills mo, yung confidence mo, yung goals mo, itutugma mo diyan sa pyramid na yan eh. Kasi nga kung ang self pyramid mo sa sarili mo is sa cash flow pa lang, yari ka na. Paano mo mapapangarap yung pagtaas ng wealth tax or wealth tsaka tax planning? Kung ang sarili mo mismo hindi mo kaya sa increased cash flow ka, 'di ba? Sa increased cash flow pa lang hindi mo ma-build yung sarili mo. So 'yun ang sagot. Tama ka kasosyong pass at meron ding self pyramid pero ibang topic 'yan. Alam ko wala sa libro 'yan eh. Sarili ko lang 'yan eh kasi ang sarili ko talaga is 'yun ang ginagawa ko, binibuild ko rin yung sarili kong pyramid para para matugma sa wealth pyramid na to kasi let's say meron kang ang goal mo pala is 100 million pero hindi mo kayang i-handle sa sarili mong self pyramid, mawawala 'yun. Kaya karamihan ng nananalo sa loto, nawawala yung pera kasi nga yung self pyramid nila hindi nila nabibuild. Yung confidence, yung decision making, lahat yun, mga tangibles, yung mga intangibles na mga bagay na yun. Alright? Self-pyramid. Pero i-discuss ko yun ibang topic. Kung ano yung mga pyramid na yun. Yung composition ng self-pyramid. Okay? Salamat, Kas. Okay. Alright. Ito yung option nyo. Kasi nga, nung kanina, di ba, pinakita ko ito. Yung, andito pa lang tayo sa increased cash flow. Bali, nagsisimula pa lang tayo sa mga topic ng itong wealth management. So, isa-isahin natin yan. Itong increase cash flow na yan. So, apat lang yung paraan para mag-increase yung cash flow mo. So, apat na option yung gagawin mo. Una is make money by business or may salary ka. Andyan yung tangible tsaka mga intangibles. So, diniscuss naman ni yan eh. Diniscuss ni kasi yung Archie yan yung mga tangible tsaka mga intangible sa business. Even din sa salary. Meron ding yan, mga tangibles tsaka intangibles. Kaya karamihan din kung titingnan natin iba yung mga nag-abroad, kahit walang ipon umuwi, may reason 'yun. May reason 'yun sa mga doon sa intangibles nila, baka yung sariling decision making nila naapektuhan, yung disiplina, yung diskarte, lahat 'yun. So sa number one, make money by business or your salary. Ang tawag po diyan para sa akin is personal effort or active income. Diyan kasama yung business.
Ngayon, pangalawa is reduce your expenses. Ano rin yan? Personal effort din yan. Tsaka active income din yan. I-drag ko lang to. I-drag ko yan. I-drag. Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon is, paano mo i-reduce yung expenses mo. Ang shinare kasi ni Kasosyong Archie noon is make money by business. So ngayon, ang i-share ko na naman is reduce your expenses. Kaya yung topic natin kanina is small change pero big money. Yan, nabibilong yan sa personal effort tsaka active na income. I-consider nyo po na active income ang pagtitipid tsaka yung pag-reduce ng expenses kasi additional po yan na increase cash flow. Hindi lang nakikita ng karamihan, hindi nila kinoconsider na income yan kasi nga, ang mindset nila, expenses naman yan pira naman yan So gagastusin ko. Pero kung matipid ka, magaling ang disiplina mo, magaling ang consistent ka rin, so income mo yan. Net income. 'Di ba? Ngayon, number 3 is your money makes money. So passive income yan. Pag marami na tayo niyan, maraming gumagawa niyan about passive income. At ang pang-apat is other people's money make money for you. So very passive yan. Pero nga, ang topic nga na pag-uusapan natin ngayon is about reducing expenses para magkaroon ka rin ng cash flow. Ayun, open yung slides na to kung meron kayong comments or questions. Meron bang Si meron bang question? Kaslisel, may sasabihin nata. Kaslisel. Go ahead po kasi yung Lisel, ano po yung tanong nyo? Ay, hello po mga kasosyo. Magandang gabi po sa lahat. Ay, hello po, magandang gabi. Bati po kayo. Ay, magandang gabi po. Hindi na po ako mag-open ng camera. Medyo busy pa. Sige. Ang sa akin po hindi tanong. Yung sa chinat ko po kanina, siguro para sa akin lang po, no, yung sinasabi nyo na self-pyramid, dapat siguro isama din natin doon na magkaroon tayo ng mas malaking psychological wallet. Kasi yung psychological wallet, kadalasan, nagiging siya, parang Limited. basihan natin. Limited yung mo. Nagiging basihan natin sa pagdidesisyon. Yung psychological wallet kasi, para siyang imaginary wallet na hindi siya nakahawakan, na nasa utak natin siya, na parang parte siya ng mindset natin para ma-handle natin ng maayos yung pera, yung financial natin, financial status ng buhay. Minsan kasi pag maliit yung psychological wallet talaga natin, isa yun sa nakaka-apekto kung bakit hindi natin ma-handle ng maayos yung finances. Para sa tingin ko lang po yan Kasi pag maliit ang psychological wallet natin, parang ang utak natin, tayo, nanginginig tayong ubusin yung pera kasi hindi tayo sanay na may hawak na pera. So, yun lang po. Yun lang po maano ko. Ayun, maraming salamat po kasi yung Sel. Kasi nga tama yun. Kasi nga ang self-pyramid na yan, dalawa yan, yung tangible tsaka intangible. So, yung sinabi mong psychological wallet na yon, part din ng yon, intangibles. Yung hindi mo masusukat. Kasi nga ang mga tangibles, nasusukat mo yung mga assets, mga numbers. So, yun. So, part po yun ng intangibles, yung psychological wallet na yon. At i-build po natin yon sa yung sinasabi kong self-pyramid. Part po yun ng pagkatao mo, part po ng mindset mo yon, part po ng sariling decision making mo yon. Kaya nga, nung nalaman ko, meron palang pyramid. Pag may goals ka, meron kang sariling pyramid na goals, dapat i-build mo rin, tumbasan mo rin yung 'di ba sabi ko nga, kung meron kang wealth pyramid, meron ka ring dapat self pyramid para magtugma yan. Kasi pag hindi nagtugma yan, magko-collapse yung mo. Magko-collapse yung goals mo, magko-collapse yung plan mo, magko-collapse lahat ng mo gusto mo sa buhay. Ayun, maraming salamat kasosyong Sel. Ayun, sino pa? Sino pa yung merong kayong gustong mag-share? Ay lang kasosyo ako, si Pas ito. Sige, go ahead, Pas. Idugtong ko lang din sa
sinasabi ni Kasosyong Lisel, no? Kasi kapag ang tao, maliit lang talaga ang psychological wallet. Kapag halimbawa nakakahawak lang yan ng 1K, ang utak niyan, paano ubusin agad? Kumbaga sa growth mindset, wala siyang nasa utak na paano niya papalakihin pa. Kasi kumbaga nasanay lang siya eh. Kumbaga yung mindset niya, maliit pa lang, hindi pa ganun ka-grow or hindi pa nade-develop. So, connected talaga siya. Kapag business-minded ka kasi, ang number one talaga is paano mo i-grow or i-develop yung sarili mo. Number one sa pera. Kasi para sa akin ha, sa lahat ng aspeto ng business, napakahalaga ng numbers. Kasi pag hindi ka marunong sa numbers o hindi mo kayang i-handle yung pera, madaling mag-collapse, mabilis kang mabankrupt. Lagi kang kahit na napakagaling mo kung di ka marunong sa pera, lagi kang malulugi. Lalo na kung wala nag-a-advise sa'yo or nag-ano sa'yo, tawag ito? Gumagabay sa'yo sa financial literacy. So, yun lang. Napakahalaga talaga ng pag-handle natin sa pera. Lalo na kung sasabak tayo sa kahit anong negosyo. Dapat how to handle money. Dapat yan ang isa dapat sa pukusan natin. So, yun lang. Ayun, ay yung mga tinuturo ko dito, it's about ano talaga, financial literacy. Ito yung karugtong ng mga negosyo. So may mga negosyo kayo, hindi lang sapat na kailangan niyo kumita ng pera, kailangan niyo ng din, financial literacy. Ayun, maraming salamat Kasyusyong Paz. Sino pa? Sino pa yung willing mag-share sa topic na to? Itong slides na to. Alright, proceed tayo, proceed tayo. Ito yung sinasabi kong small changes but big money. What if, ito yung tanong dito what if you can make small changes in your spending habits and start saving 17 pesos per day? That's 500 pesos per month. 'Di ba? 17 pesos per day, yan kape lang yan no? Yung, magkano na ba sa Pilipinas ngayon yung sachet ng kape? Na maraming sugar. Pass, kasi Yung show pass. 3-in-1, nasa 3-in-1. dito po sa lugar namin po, 15 or 14, 14 pesos. Yung may kaunting kape na maraming sugar. 3-in-1. Okay. 3-in-1, okay. Twin pack na siya. Twin pack na yon. Kaso yung 15 pass, siya. magkano ba sa'yo? 15 siya Magkano ba sa'yo? 15 dito, Kasosyo. Okay. So, ito yung sinasabi kong ito yung sinasabi kong small changes pero big money. Kung ililipat ko lang yung na to, ililipat ko lang dito sa kabila. Ito yung sinasabi kong ito yung sinasabi kong small changes big money. Kung meron lang pala tayong disiplina, meron tayong consistency, at meron tayong long-term plan at ginagawa at ini-execute natin yung plano, tingnan nyo po dito sa slides, 500 pesos per month at 12% in 35 years. Alam nyo ba magkano yan? 2.9 million. 17 pesos lang po. Itong 17 pesos na yan, lang po yan, katumbas lang po ng isang kape. Di ba? What if itigil mo yung pagkakape na maraming sugar? Di ba? Healthy ka pa. Di ba? Palitan mo ng Tama. tea. Palitan mo ng mag-shake ka ng malunggay. Kasi nga, ang ginagawa ko rin ngayon sa sarili ko, yung mga spices pala. Haluan mo lang siya ng carrots, saka cucumber. Pwede mo ng dinner yun Tsaka malunggay. Yun, pwede pala. At mas healthy pa kasi hindi siya naluluto. Yun yung portion na yun. Pero dito, balik tayo sa yung 17 pesos na yun, parang katumbasan ng isang kape yan sa isang araw. 'Di ba? Ngayon, tingnan natin yung small changes na yan. Kung i-compute natin yan at in 35 years, that's 2.9 million. Ang isang tao ba meron bang kaya ba nating magtabi ng 17 pesos a day? Ibig sabihin, guaranteed millionaire ka. Pero matagal nga lang. In 35 years. Pero ang tanong, what if, di ba, what if, hindi lang 500 pesos ang kaya mo sa isang buwan, magiging 1,000. Alam niyo ba yung effecting niya yung slide, yung 1,000 per month at at 12% in 35 years, that's 5.8 million.
So katumbas lang ng isang kape, halos katumbas ng isang kape, pero consistent ang disiplina mo, consistent ang ah, ang pag ang pag-manage mo ng pera, di ba? Ibig sabihin, 5.8 million ang dating mo. Pero matagal nga lang in 35 years, di ba? Kaya nga ang tanong ko dito, can you cut down the following sodas? Magkano na ba ngayon yung ano? Magkano na ba yung isang Coke ngayon ano in can? Magkano na sa Pilipinas? Kasi yung pass, magkano na ngayon yung Coke? No idea ko sa Incan, pero yung mga bote, yung kasalo 35, tapos yung litro 45, tapos yung maliit nasa 13 or 15, ganyan yung mga bentahan dito. O, di 15 ba? pesos Ganun kamo din. na. Isa lang nun. Di ba? Isa lang nun. In 35 years, guaranteed ka na meron kang 2.9 million. Isang small change lang yun ah. Isang small change na iwawala sa sarili mo hinay-hinay. Yan ang mangyayari, di ba, sa'yo? Meron kang 2.9 million. Kaya nga, yung slides na to, discipline and consistency are the keys. So wala talagang tatalo diyan pag kahit isang habit mo lang na ano babaguhin mo sa sarili mo. After 35 years, yan ang ano, yan ang amount na makukuha mo sa disiplina na yan. Mamaya ipapakita ko kung paano merong ano yan, merong ano yan wealth calculator. 'Di ba? What if malaki pa? What if malaki pa? Mamaya titingnan nyo. 'Di ba? Cigarettes, 'di ba? So magbawas ka ng cigarettes, mga ano, lattes. Kung nagkakape ka sa Starbucks, bawasan mo. Ayun, cable TV. Yung may mga cable diyan, obsolete na yung ano ngayon obsolete na yung television ngayon, di ba? Parang karamihan nata nanonood sa ano na sa YouTube. Games, yung mga mahilig sa games, baka ano, bawas-bawasan, di ba? Bawas-bawasan yung kung mahilig ka sa bottled water, baka ano lang, small changes mo lang, magdala ka ng tubig. 'Di ba? Bumili ka ng yung ano container para pag aalis ka, i-refill mo lang yung bottled water na sweets. Marami ata akong natatamaan dito. Pasensya na kasi part ng ano yan. Part ng small change natin tsaka big money para maging milyonaryo ka. Yun ang sinasabi ko. Kahit natatamaan man ako, pasensya na. Pasensya na. So sweets yan tsaka mga gadgets, yung ano, mahilig magpalit ng gadgets. So kasama po, yun, shopping. So what if madisiplina natin yung sarili natin at consistent ka sa ginagawa mo. Driving a big car, kasama dyan. Eating out, tsaka partying. So, yung small change na yan, malaki yan in the future kung meron ka talagang consistency. Ayan, the secret pala is yung wealth calculator. Ito yung papakita ko sa inyo kung magkano yung halaga pag meron kayong disiplina sa pag-reduce ng expenses nyo. Yung wealth calculator. Narinig mo na ba ito? Ano? Kasosyo Pass? First time kasosyo. First Wealth, time. wealth calculator. Ano lang yan? Kinakalculate lang niya kung magkano yung potential na potential na pera in the future. Kung marunong ka magtipid ng 500 pesos, doon sa slides na yon, magkakaroon ka ng 2.9 million pero after 35 years. Ang idea behind is kung gaano ka kalaki o kabilis mag-ipon o magdisiplina para ma-reach yung goal mo. So yun yung idea. Itong wealth calculator na to is computed yan pero sa online makikita nyo yan yung mga magagaling sa actuarial tsaka actuarial statistics na po-project nila kung magkano yung pera mo in the future. So pag magaling ka palang mag-reduce ng expenses mo at madiskarte ka, hindi ka na nag-Starbucks, nililimit mo na imbis 4 na beses ka nag-Starbucks sa isang buwan, isa na lang. So natipid mo yung 3. So ibig sabihin pala, edi yung extra na yon is pang cash flow mo rin yon, 'di ba? Ito yung wealth calculator na sinasabi ko. Ito kino-compute na dito pero marami yan sa online. Ito tingnan nyo. Ito kasosyong pass. Tingnan mo yung difference pag pag
Ito mga kasosyo, tingnan nyo yung numbers dito, numbers dito. Tingnan nyo yung numbers dyan. Ay, diba, tingnan nyo yung numbers dyan. Iko-compare natin yung magaling kang mag-reduce ng expenses. Let's say, di ba, 1,000 a month. Nakikita nyo ba sa slides? Nakikita nyo ba yung dito sa left side, yung monthly savings o Opo. yung pag-reduce ng expenses? Ito po, tingnan nyo. Yung 1,000 na yan, in 10 years, kung tuloy-tuloy yan, is magiging 247,000 yan. Kung marunong kang magdisiplina at saka consistent ka sa sarili mo. Even 1,000 pesos lang a month. Magkano ba yan a day? Mga around 17 pesos, di ba? Yung na yan, yung 1,000 na yan a month. So in 10 years, kayang pumalo niya ng 94,500. What if, di ba? What if 35 years? Di ba sabi ko nga kanina, 5.8 million. Yung kaya niyang, kung ganun kalaki siya in the future, pag consistent ka, tsaka tama yung disiplina mo. What if 5,000 dito sa baba, di ba? Nakikita nyo ba ito 1,000 na yun, yung cursor na yan? What if 5,000? Tingnan nyo, in 10 years, 1.2 million. 5,000 a month, magkano lang per day yan? 5,000 a month, tika lang divide ko ng 30. Divide 30. So, mga 166 Leo, pesos lang. meron daw link ng wealth calculator. Sa mga po yan, sa mga investment company, madali lang yan, ipapakita ko yan sa Okay. Sige, thank you. Sa wealth Yun lang, may calculator, natanong lang. sa wealth calculator, ilalagay mo lang doon yung i-input mo lang yung yung let's say na kaya mong i-save o itabi. Then with a certain percentage, maprepredict mo kung ilang years na let's say, 'di ba dito. Ito kasi shortcut na to Shortcut na yung ginawa ko dito shortcut na. So let's say mag-iipon ka ng 'di ba 5,000 in a month. Kasi lumaki yung goals mo, lumaki yung pangarap mo. So after 35 years, alam niyo ba kung magkano 'yan? That's 29 million. Yung 5,000 na yan, that's only 66 pesos a day. Pag tuloy-tuloy ang disiplina mo, tuloy-tuloy at consistent ka, ibig sabihin, 29 million. At yun ang nakikita ng mga Chinese na hindi nakikita karamihan ng Pinoy. Kasi nga, di ba, maliit lang small change lang, pero ang mindset ng mga Chinese, magaling sila dyan. Kaya nga, yung 5,000 na yan, at 17 pesos a day, ito, kung dito sa taas, in 35 years, that's 5.8 million. What if naman, 10,000 yung kaya mong isave a month? Dito tayo sa medyo mababa. Kaya mong magdisiplina sa sarili mo ng 10,000 a month, mag-ipon. Alam nyo ba in 15 years, magkano yan? That's 5.1 million. At yun ang mindset ng mga magagaling sa pera. Kaya nga tinatanong ko doon sa simula, are you winning or losing the money game? Kas, pwede mag-share dyan. Go ahead. Go ahead, Kasos yung pass. Actually, kasi ito yun Ito yung dilemma rin minsan, di ba? Example, tayo, mga single lang, halimbawa, magaling tayo sa ganyan, magtipid. Kaya nating itipid yung sarili natin. Pero, ito minsan yung nagiging problem, no? Pag nagkaroon ka na ng partner, tapos magkaiba kayo ng principle, magkaiba kayo ng perspective, yung ganyang mindset mo minsan parang ang hirap mong doon sa partner mo. Kumbaga, yung budgeting ninyo magkaiba. For example, ikaw parang kayang-kaya mo magtipid, pero pag yung partner mo, parang gusto niya yung abundance sa pagkain, yung ganun. Parang yun, doon ka medyo madadali. Ewan ko kung naka-experience na rin kayo ng ganyan. Ako kasi naka-experience ako ng ganun Tapos kasi sa tindahan kasi ang gusto ko sa business kasi, para matrack mo yung profit, gusto ko talaga may inventory. So parang yung mga ganong klase, kasi ako medyo nasanay na ako before nagninegosyo na ako sa Hong Kong pa lang. So yung mga ganon, parang ang hirap din pala isalin. Lalo na pag magkaiba kayo ng perspective ng partner mo. So doon ako nahirapan. Sa based on my experience kasi sa pagtitipid, kaya sila, lalo mga Ilocano Alam mo yung ganon, Factor kaya yan, nating factor yan yung na yan.
Partner, tama yan. Kaya, ano eh, lalo na yung sa mga pagkain, kung kaya mong, ano, kumbaga calculated, kumbaga, natuto rin ako kay Shinkitan. So, yan, isa sa factor din, minsan, nakakaano rin yung environment, tapos yung magiging partner mo in the future. So, yun lang, na ano ko lang, Ayun, na-share maraming ko lang. salamat. Kasos yung pass. Yun, nagtaas ng kamay si Sel. Ayun, go ahead po, kasos yung Sel, go ahead po. Hello po. Yung kay Kasosyo Pas, totoo po yun. Isang nakakaapekto po yun na parte nung discipline na gusto sana nating i-implement sa sarili natin or sa family natin. Pero meron akong input about that kasi nanggaling din ako sa ganyan. Ako na sobrang tipid, tapos si partner hindi ganun siya katipid na parang pag alam niyang may hawak akong pera, pag marami akong hawak na pera, something ganyan, may gusto siyang mga bilhin. So, ang ginagawa ko ganito, hindi ko agad sasabihin sa kanya, ay, no, hindi pwede. Hindi ko agad siya aawayin or hindi agad ako magsasabi na, ay, hindi, wag yan kasi magastos yan. Ipaparealize ko muna sa kanya na yung gusto niyang bilhin na item or anything na gusto niyang bilhin, hindi makakapagbalik ng pera. Walang balik na pera, na income. Hindi magka-cash flow. Maaaring mabaon sa utang pag bumili ng bumili. So parang i-explain ko sa kanya in a good way na itong gusto mong na bilhin, itong mga pagkain na gusto mong bilhin, okay, mabubusog tayo, mag-i-enjoy tayo. Siguro paminsan-minsan pwede. Pero kung magiging luho siya, parang it's a big no na for me kasi ah wala ngang balik eh. Parang hindi hindi magmamatter, hindi magka-cash flow yung pera kapag doon natin siya ginastos. Tapos, sabi niya, o nga no. Tapos marirealize niya pa unti-unti. Dati, nahirapan ako. Pinag-aawayan namin yung bibili ng ganito kahit di kailangan. Pinag-aawayan namin dati. Tapos, nakuha ko yung tamang proseso sa kanya. Parang, nakuha ko paano i-explain sa kanya na itong bagay na to, hindi mo na bibilhin. Kaya pa nating pagtiisan, saka na tayo bibili pag yung sobra-sobra na talaga yung pera na hindi lang yung saktong extra para ipangbili ng isang item. Halimbawa, aircon. Gusto niya magpa-aircon. O, pag-iisang taon na, hindi pa kami nagpapakabit. Kasi sabi ko, pag nag-aircon tayo, ang expenses tataas. Unang-una, kuryente. Magpapakisami tayo. O di, hindi lang aircon ang gagastusan. So, kahit may pangpakabit, may pangpakisame, may pangbili ng aircon, or kung ano-ano pa, hindi ako nag-agree. In-explain ko sa kanya in a good way. So, siguro, alamin natin yung parang medyo kahinaan ng Oo, ano mga natin, ng partner natin, partner. no? Oo. Kaya nga. Tapos, doon tayo papasok. Doon natin ipapasok yung gusto nating sabihin na hindi yung dadaanin sa pag-aaway. Communications pa rin, In no? a good Tsaka way. Communication. Good communications. communication pa rin. Proper approach. At kung Ayun. Yun, salamat, kasos yung Sel. Yan, nagtaas ng kamay sa kasos yung pass. Ayun, go ahead Actually, po. to be honest, sa experience ko talaga yan, dyan ako nahirapan kasi magkaiba kami. Tapos, may part pa na, di ba, napadpad kami sa Manila. Doon kasi may yung kapatid niya, meron ding tindahan. Pero, ako kasi, matagal na rin. Hindi naman sa matagal na business, kumbaga may alam sa business. Para sa akin, hindi lang din kasi nag-grow kasi walang inventory eh. Kasi ang kino-compare niya doon is, buti pa dito, kahit papaano, hindi ka kailangan maglista, hindi mo kailangan bayaran yung kinukuha mo. Yung parang ganon, na pagkukumpara niya, sabi ko naman, kung titignan mo yung kita dito versus sa kita sa Davao, malaking difference kasi doon pa lang sa pagbili, yung mga bumibili, mas maraming tao dito unlike sa Davao. In-explain ko yun sa kanya.
Though minsan parang natatapakan din yung pagkatao kasi parang alam mo yung pakiramdam na parang hindi ko alam kung di niya lang masabi na kailangan magkuripot or bakit kailangan mag-inventory, bakit kailangan pati kukunin namin sa tindahan, minsan kailangan pa naming bayaran. Kasi ako, to be honest, para gusto ko maging example sa kanila eh. Pag may kinukuha ako sa tindahan, binabayaran ko. Kasi ang part na lang din ng tindahan before, nung nandito pa kami lahat, yung tindahan, ah isusulat yung profit para makita kung yung pagkain ba namin is sumasapat ba sa kita ng tindahan. Baka kasi mag-collapse yan. Kumbaga sanay ako medyo sa inventory. So, yun lang ang parang, inaano niya, parang nung una kinukontra niya ako, parang ayaw niya pumayag na magsulat kung magkano yung mga nabibili, tapos profit. Nung una, medyo napagtalunan namin hanggang sa pasanay ko rin sila na nagsusulat na. Tapos, yun nga lang, may part din talaga na buti pa daw doon sa Manila yung kapatid niya, kuha lang daw sila ng kuha ng pagkain, hindi sila naglilista. Pero, gustuin ko mang sumagot, pero hindi na ako sumagot kasi magkaiba nga kami ng perspective. Kasi ako, yung mindset ko, scaling. Kumbaga gusto ko yung parang hindi ayoko din kasi silang matapakan or pag nagsalita kasi tayo, 'di ba, masyado tayong mataas. Kumbaga pag mataas yung pangarap ba natin, kapag sa kanila mo kasi yun in-explain, parang ang datingan kasi is instead na parang medyo tinatama mo sila, parang ang datingan ang yabang mo, parang ganon. Kaya minsan ang hirap din pala. Kumbaga Oh, hindi nila kasi yung naintindihan yung ano, yung sa tayo pagnenegosyo pala, naiintindihan merong level yan, di ba? Merong level. Wala namang kumbaga Gusto yung kasamang mong ginawa mo, Kas. Tama oh, naman yung ilista talaga. oh. Hindi oo, kasi ano, kasi natin yung talaga Kyle, number one yun eh. yung mga hindi kasi ano, Oh. business minded, hindi nila maintindihan yon kasi sa kanila is nabubuhay lang sila ano, yung araw, yung pagising sa umaga, okay na, tapos kumain, okay na, pagtulog, okay na. So, ang mga negosyante kasi may ano yan, iniisip natin At saka, yung kumbaga, levels na makarating ka sa level 2, level 3, level 4. So, kaya kung ano man pwedeng tipirin mo, is tinitipid mo kasi alam mong bala mo yan pambato mo yan, bala mo yan sa ano yun resources mo yan pag ano dating sa level 2 kasi pag nag-level 2 ka, malaki rin yung gagastusin mo, malaki din yung kailangan mong ilabas sa level 2 na yan. Yung ano sinasabi ni Kasyong Arvin, yung mga processing, lahat ng mga paperworks yan. At pag may maintain ng isang kumpanya, malaki yan. kumbaga yung value ko pa sa ngayon, parang hindi nila nakikita yung gusto ko parang ituro sa kanila kasi parang ang tingin nila dapat magising ka lang ng umaga, work hard, work hard, work hard. Kumbaga sa work smart, dun sila kulang. Kumbaga sa work hard, talagang masasabi ko na work hard talaga, pero may kulang eh. Dapat may work smart kasi kung puro work hard, tatanda ka eh. 'Di ba? Mapapagod ka tapos yung health mo. Paano ka? Dapat may work smart ka para sa akin. Yun lang yung dapat inaano ko sa mga nagnenegosyo kasi ang business kasi dapat nag-i-scale talaga. Kaya yun yung parang sa ngayon i-share ko na lang din. Yun din yung parang inaano ko sa sarili ko na kung meron akong isang bagay na pupukusan, gusto ko talaga yung may scalability. Kumbaga, mag-i-scale up. Kumbaga, sa ngayon, sabihin natin di ako kikita, pero pagka nagamay ko yung isang bagay na to, pagka talagang naanuhan ko siya, di ko na yung tamang word pag napukusan ba or nakuha mo yung gusto mo talaga, tapos may scale up mo siya hanggang sa magkaroon ka ng mga leverage na kung saan magkakaroon ka ng work time freedom. Yun yung ano. Ay nag-stop si ano kasi yung pass. Ayun, mag-move tayo kasi yung Kyle, meron ka i-share regarding dito yung sa disiplina na to. Na kahit maliit na bagay pala, maliit na habits, kaya mo maging milyonaryo. Kaya mong ma-hit yung goals mo. Kung consistent ka, tsaka tama yung disiplina. Hello, kasi yung Kyle? Sino pa yung willing mag-share? Nandiyan si si Ma'am Abilina, kaso lang baka busy. Ma'am Abi, hello. Ay, nakamute ka. Ay, nakamute po kayo, Wala no? po Kasi yung kayong tunog. Abilina. Nakamute kayo. Pindutin nyo lang yung unmute. Baka gustong magsalita ni kasi yung Abilina. Ito, experience na to si experience na to
Kasi si Mabilina, lalo na pag nasa abroad, yun ng ano eh. Karamihan magaling sa Okay ano na eh. to? Oh, magaling sa... Naririnig na ako. Oh, go ahead, kasi yung Mabilina. Naririnig ako. Opo, opo, naririnig na po. Saglit lang. Hanap ako Ay, teka lang, konting ano lang, kwentang bathroom break lang, saglit lang ako. Hello, Ma'am Abby. Ay, hello po sa inyo lahat. Nagiinit ako ng kape. Andito ako sa work, pero pwede kong mag-share. Ang Ano ganda oras na ng po dyan sa topic. inyo? Alas 6. Na Alas umaga? 7 na. Alas Oh, 7. good morning. Good morning. Magandang hapon, magandang tanghali. Hindi ko alam kung anong oras dyan sa inyong lahat. Share daw po Hindi kayo, ko share alam. daw po kayo. Oo. Yung sinasabi ni, sino ba tong huli nagsalita? Pass Sino po, po? pass. Si Si Paz. Paz. Nararamdaman ko yung ibig mong sabihin. Damang-dama ko dahil nagdaan na tayo dyan. Lahat tayo siguro nagdaan, lalo na meron tayong mga partner sa buhay. Minsan sila talaga nagiging hadlang, kahit ang taas-taas na ng level na narating mo, hindi pa rin maniniwala sa'yo. Pero ang maipapayo ko lang, iset aside mo yun. Always feel happy. Ano yung gusto mong level, maaabot mo yan. Kaya natin yan. Huwag nating iiwanan yung ating goal. Ito, kaya ko to. Kasi pag hindi tayo umakyat dun sa second level, kawawa tayo. Kasi 71 na ako. I'm very proud to say I'm 71. Pero andito pa ako sa Canada. Meron akong purpose. Kung ako nasa level 3, dahil ang dami kong negosyong naiwan mula nung nagkaroon ng COVID-19. Meron akong tracking, meron akong Secor, meron akong security guards, may awaan Diyos yung security guard, gumagastos talaga ako ngayon. Sabi nga ni Sir Leo, si Sir Leo, kasosyong Leo, kailangan meron tayong funds para umandar yung kung ano yung level na gusto natin sa buhay. Ngayon, lahat ng pension ko napupunta doon kasi closing lang lahat ng security guards agreement for 6 years. Tapos ngayon taon na to. So sabi nung panganay ko, kailangan ko pondo. Iikot ako dahil lahat ng maliliit, pondo lang ng sabihin na 3,000 per head. Sa 2 security guard, hello, nadidinig niyo po ako? Oh, narinig po kayo, Opo, ano? opo, Yung Mabilina. narinig po namin. 2 security Sige, guard, nakikinig po kami. kung Nakikinig. 3,000 ang kita natin, may 6,000 tayo. Maliit lang na organization, 6,000 yung iikot ako ang dami kasi para malaman nyo, yung anak ko talagang 3 malalaking security agency. Malalaking security agency na kakayayaman. Hindi Kasi siya yung Abilina, nag-apply di as ba, market. negosyo na yan, hindi ba kumikita? Ba't siya nanghihingi pa ng pondo? Hindi ba kumikita yung Hindi, wala nga, wala siya, wala pa. Natigil Ah, mula nung nagsisimula pa lang kayo ulit? natigil. Oo. Dahil sa pandemic, parang Oo, ganon? simula uli. Oo. Okay. At saka maraming kwento, Sir Leo. Ang inaano ko lang para maka-share ako dahil yung sinabi mo, Sir Leonel, na kailangan may funds tayo. Ano yung level na gusto mong marating? Gusto mo malaking-malaki o ilang milyon, daang milyon? Kailangan sumasabay tayo doon. Pero wise, kailangan maging financially wise tayo. Tama ba itong route na tinatako? Katulad ko, gumagastos ako ngayon ng pera para makarating yung anak ko sa lahat ng pupuntahan niya. Actually, end of the month, kukuha na siya ng sasakyan dahil sabi niya, Mama, 4 na oras ako traffic sa Manila. Pupuntahan ko lang isa, pero na-accomplish ko 2 security guard, may MOA, Memorandum of Agreement. Nag-sign agad ako. So, 6,000 yung huwag ka mawala ng pag-asa. So, yung mga salita na yun, lalo na meron tayong trust sa tao na nangangako sa atin,
hindi iba sa atin, hindi minsan kailangan makinig tayo. Then, sabi ko lang sa anak ko, Sir Leo, pagdating ng January, hindi ko matuloy-tuloy ang Max 88. Meron na ako dyan 600,000 dahil merong 7 accounts, 3 accounts. Ang pinili ko 15 accounts. Tatlo na lang ang kulang. Ito ba yung ano? Ito ba yung mga supplements kasi yung Abilina, yung binebenta mo? Parang nawala si kasi yung Abilina. Parang ito ba yan, networking? Kasi may Oo. 15 accounts. Oh, parang Networking networking eh. Oh, okay, okay. Parang nawala si kasi yung Galing din. Abilina. Ayun, balik lang po kayo kasi yung Abilina pag baka yung signal nyo. Ayun, sino pa yung willing mag-share sa about small changes pero big money pala. So, kaya nga sinasabi ko palagi lahat talaga may chance maging milyonaryo eh. Basta tama yung disiplina. Tsaka consistent. Yung mga bagay na yung nga, akala mo lang na malit na bagay pero pag nagko-compound yan, nag-iipon yan, yan po yung mangyayari. Million pala yan. Million pala pag tama ang disiplina mo. Pero yung nga sinasabi mo kasi yung past na yung mindset ng entrepreneur kahit malit na bagay, kahit malit tawag na sa akin. Kahit malit na bagay, 'di ba? Kahit malit na bagay. Di kasi ang mindset talaga ng entrepreneur kahit malit na bagay, tapos consistent ka at tuloy-tuloy, malaki 'yan. Ito yung sinasabi mo kasi yung past na kahit 'di ba 500 pesos na 'yan, 17 pesos a day lang 'yan. Isang sachet lang ng coffee. Yan po 2.9 million. Pero in 35 years nga lang. So medyo matagal. Medyo mahaba yung oras. So kung mabilis ka sa 17 pesos, nagiging dalawa, edi, di ba, mas maging doble yung mo, pagko-compound ng pera na yun. So maliit lang na pagre-reduce ng expenses mo sa isang araw. At tama yung disiplina mo, tama yung spending habits mo, consistent ka. Yan talaga sikreto. Yan talaga sikreto ng ng millions na sinasabi ko, di ba? Paano ba maging milyonaryo? Malit na bagay lang yan. Pagre-reduce lang ng expenses mo, pero pagdating ng panahon, malaking malaki yan. What if 50,000? Tingnan mo sa baba kasi mga kasosyo, tingnan niyo sa baba. What if 50,000 kaya mong ipunin o kaya mong itabi, 'di ba? Tingnan niyo lang po after 15 years, 25 million 'yan. Itong bottom part na to. Consistent ka sa isang buwan, 50,000 kaya mong mag-save. Tingnan mo naman, 25 million 'yan in 15 years. At 12% rate per year yan per year. What if, 'di ba? 'Di ba 30 years mga kasosyo, that's 162 million. Yun ang mararating ng disiplina nyo at consistent kayo sa pagtatabi at nagre-reduce kayo ng expenses. Meron pa bang mag-share? Ibalik ko lang dito. So, ayun, next time siguro ang topic ko naman is about kasi tapos na tayo sa wala nang nag-share sa yung pag-reduce ng expenses. Yun po yung effect pag nag-compound over time. Nung sinishare ni kasi yung Archie, yung number one, yung how to start a business, how to make money. Sa akin naman is yung pag reduce ng expenses mo. Meron pang pangatlo tsaka pang-apat, meron yan. So, ibang topic naman yan. Ibang topic naman yan at ayun nga, isa-summarize ko lang kahit maliit pala na bagay, kahit yung kapilang o tinapay na itatabi mo at consistent ka tulad ng ginagawa ng Chinese, kahit pa piso-piso lang yung kita nila sa business pero consistent. Yun po yung effect over time. Yun po yung effect na magiging milyonaryo ka pala. Hindi mo lang ang sukat akalain, hindi mo lang sukat akalain na andun ka na pala sa level na yun. At yun nga, yun lamang po at yun,
Yun lang yung presentation ko, mga 1 oras lang eh. So, kung meron kayong tanong, yun nga, let me know. Nasa ano pa lang tayo eh. Itong sa itong presentation na to, ano pa, mahaba-haba yan eh sa Wealth Academy program, malaki yan. Years yan of ano, years of training ba, years of knowledge, years of ano, financial literacy. Nasa ano pa lang tayo, increase cash flow. Iba naman yung pero yung base na yan na kasi yung base na yan na kasi is yan talaga yung pinaka foundation ng lahat para ma-fund mo lahat paakyat. Yun, maiksi lang yung ano natin, maiksi lang yung topic natin. Hindi na tayo ano, mas maganda maiksi. Ayun, yun lamang po. Maraming salamat sa lahat at kung may you know, kung may questions kayo, uh, tsaka discussions, meron kayong i-share, yun nga, let me know. Sir Kasi Leo, pa, nakakabitin yan. Ito, Mayor. Salamat nakakabitin po. ba? Nakakabitin ba? Salamat po sa pag-share. Maganda kasi ano kasosyo na ano, yung parang paunti-unti natin kasi hindi natin hindi natin ma-absorb lahat. Yung napapansin ko, umaabot tayo nung nakaraan 3 oras pero sa tingin ko kasi ang capacity ng utak talaga natin kahit mga matatalino, ano lang 45 minutes lang. Parang parang so tinitingnan ko yung learning curve. Meron kasing tinatawag na learning curve. Dapat pala kung meron mga discussions, mga ano lang, mga pinakamatagal 1.5, mga 1 hour. Kasi nga, Okay. yung retention ng utak natin, ang kaya lang talaga is 45 minutes. So, Mm. so nakikita ko, parang nasasayang yung bigyan natin ng parang bigyan natin ng malaking emphasis. Lalo na itong pag-reduce ng expenses, yan eh. Hindi pinapansin ng karamihan yan, yung mga entrepreneur. Kaya nga sabi ko kanina, kahit lang pala kape, marunong kang magdisiplina sa sarili mo at healthy ka pa, di ba? At may pera ka pa in the future. Hindi ka pa Sir Leo, diabetes. Leo, ang ano ko ganito eh. So, individually, kokontrol natin, kaya natin kontrolin yung sarili nating mga sarili para sa pag-build ng ano natin, build ng wealth. Pero hindi pa rin talaga natin maaalis na marami tayong mga consideration, lalo na kapag may family ka na, di ba? So, if sila yung talagang yung malaking factor, kaya hindi tayo nakakaipon, di ba? Kaya nga So, kasi yung Marisil, yung community natin, isama natin sila lahat kasi nga ang pag ikaw lang kasi yung yung training, dapat kasama talaga sila lahat. Kung pwede nga, kaya nga advice ko sa mga kasosyo, pag nag-training tayo, ilagay natin sa monitor yung imbis na television yung pinapanood, ilipat natin sa television ng ay, community na natin para sabi ko isama ko sila. Eh, kaya nga lang, dahil may mga trabaho. So, inaano ko din. At saka, kahit naturuan mo kasi, sabi ko nga, lumaki naman sa pagbabudget ng mga to, pero nung nagkaroon na ng sariling pera, yung mga tinipid ko noon, yung natutunan nilang tipid, aba, kain sa labas, kain dito, bili ng gano'n. So, parang, nung nandoon ako, kayang mag-control. Nung nawala na ako, wala na nag-control. Nakaka, nakakasakit din ng, ano kasi, ng loob ba. Kaya nga sabi ko, dapat habang bata ka, magtrabaho ka at matuto kang mag-ipon para hindi mo na magaya yung nag-ilang taong ka na tapos nagtatrabaho ka pa din. Kasi ang hirap talaga. Yung may edad ka na tapos nagtatrabaho ka pa rin. Ganun. ayun, salamat kasosyo Maricel. Yung, go ahead kasosyo Paz, go ahead kasosyo Paz. Sa akin ngayon, ang bottleneck ko, based sa experience ko kasi, di ba, yung partner ko kasi may mga anak. So, nangyari sa akin, ako kasi may ugali talaga din ako may pagkamatipid eh. Kasi kumbaga, nung nag-i-start pa lang kasi ako, kumbaga, diskarte lang din kasi yung pinag-umpisahan ko ba. Diskarte lang din. Lalo sa nung nag-abroad ako, FW. Dati rin may pagkamagastos din ako before hanggang sa yun nga na
na pinapakinggan ko si Chinkitan. Yung ine-explain ni Sir Leoner, kadugtong yan kay Chinkitan eh, yung mga pinagagastusan mo, pwede mong ikat hanggang maging ipon mo. Tapos yung ipon mo na yun, pwede mo siyang gamitin na pang-start ng business, pang puhunan mo. So instead na 12 years, for example, yung ine-explain ni Kasosyo na in 12 span of years na pag-iipon mo dun sa pera na yon, 12 years, kikita ka ng 2 million. Example lang ah. Pero kung gagamitin mo yung pera mo na yon into business, mas mapapaliit mo pa yung years na yon na makakaipon ka sa pera na gusto mo. Depende sa target na ano mo. Actually, tutusin lang kasi nung nagninegosyo ako sa Hong Kong noon, nagre-reinvest kasi may tina-target sana ako na ano, may tina-target ako na gusto kong malikom na pera. So, ang nangyari nga lang sa akin, sad to say, kasi nga yung pagre-reinvest ko na yun, napunta siya sa hindi magandang ano, pangyayari. Kumbaga, nagkamali ako ng decision making. So, medyo nag-collapse lahat ng yon. Pero, bumabangon pa rin. Kasi nga, yung disiplina ko naman na minsan na sa pera, marunong ako kahit konti. Meron ako na-build na ganun. So, ang kinakahirapan ko lang ngayon, kasi nga yung partner ko, di ba, may anak nga. So, minsan, lalo na yung nandito kami lahat, yung business ko lang din yung nagsusupport sa lahat ng expenses dito. Renta, tapos yung tindahan nakatulong naman sa ibang expenses. Pero ako, renta, tapos may hinulugan pa kasi kami that time na lupa. So, ang nangyayari dyan, ang hirap mong i-explain, lalo na pag hindi kayo dating magkakasama, di ba? Kumbaga ako, nasanay ako na isa ko lang, tapos nung nagsama-sama na lahat, ang hirap din pala, hindi pala ganun kadali na yung gusto mo is masunod kasi nga iba-iba kayo ng utak, iba-iba kayo ng attitude. Ang hirap mong paano mo ba i-explain sa kanila na dapat ganito, ganyan para medyo may disiplina kayo lalo na sa pera. Lalo syempre yung pumapasok na pera kailangan makikita mo yung pasok at labas ng pera. So doon ako nahirapan pero ngayon pababangon ako ulit kasi iisa ko na lang din dito ngayon sa bahay. Kaya itatrack ko ulit yung sarili ko tapos yung cash flow ko yung salita ko ngayon is parang recharge or bangon kasi iisa ko na lang. Yun yung ano ko, sana, ewan ko kung may natutunan ba kayo sa experience ko. So, yun lang po. Ayun, salamat Kasosyong Paz. Sino pa? Ay, andito si Kasosyong Eduardo. Hello po, Kasosyo. Senado talaga mapupulaan ito kung imbestigahan ng Hello. senador ang sarili sa komiteng pinangunguna. Hello, Kasosyo. Ay, magandang gabi. Ah, naabutan niyo ba naabutan niyo ba Kasosyo yung presentation natin na itong, Hindi ko naabutan. Ngayon lang ako naka-open eh. okay. Sana ako para mayroon ako matutunan kahit papaano. Ito po yung presentation natin, itong small changes pero big money. Nung i-summarize ko lang yung kahit konting change lang pala ng spending habits mo, magiging million pala Kasosyo. Kung let's say, 'di ba sabi ko kanina yung kape na worth around 15 to 17 pesos. Tapos marami pang sugar, 'di ba? Maraming sugar. So kung ipunin mo pala yung Kasosyo, that's 500 pesos a month. Alam mo ba Kasosyo, after 35 years, yung pera na yon at consistent ka, tama yung disiplina mo, that's 2.9 million. Tingnan mo yung screen. That's 2.9 million. Oh. Diba? Pero hindi ako mahilig sa kape. Yun, Ang ayun, misis ko- tama. Expected na meron ka ng 2.9 million Kasosyo, magiging milyonaryo ka after 35 years. Diba? Yun nga lang, yun lang. Eh, Sa ngayon kasi yung ano ko ngayon, bali, nasa bahay muna ako muna yung kumbaga, nag-aalaga ng mga anak, wala pa akong natayo ulit na negosyo. Pero dati, nagnegosyo naman ako ng lechon manok business. So ngayon, plan ko ulit magtayo ng business. Yun nga lang, hindi ko pa alam kung ano ba yung gagawin ko, kung bubuhayin ko pa din yung dati na negosyo ko or ng ibang business din. Sumubok ulit. Subok lang Yun na subok lang. Kasosyo, di ba? Kasosyo? Subok lang Ano ng po yun? subok. Ganun pa rin sinabi ni Kasosyong Arvin, di ba? Yung principle niya na start from what you have. Yung kahit
hindi reason yung ano, hindi reason nga yung puhunan eh. So, kasi may mga ano naman talaga, 'di ba? Nung sa training ni kasi yung Archie, ewan ko lang kung naka-training ka. Merong mga puhunan ng mga intangibles. Yung iba nga laway lang eh. Yung pagiging ahente, laway lang yun eh. Ayun, nagawa ko naman yan dati. Nakabinta ko ng 2 sasakyan dati. Ayun, laway lang yung puhunan by percentage, 'di ba? Middleman lang ako doon. Tama yun. May percentage ka doon. So, basta sa pagkita sa pera, effective din talaga yung ano, effective yung mga intangibles, diskarte, disiplina, yung magiging ahente ka, laway lang yung puhunan mo. Ano, sinishare ni kasi yung Archie, yan yung mga intangibles na ano, na mga puhunan. Pwede yan. Gusto ko sanang ganun. Hindi ako makasama-sama sa habang nag-ano kayo sa link. Gusto ko sana sumama kaso yung minsan gabi na eh, di ba? Okay. Papatulog ko pa yung anak ko. So, pero maganda ngayon na naka-timing ako na ganun. Available, available ako ngayon. So, ayun yun yung ano ko ngayon, bali, kumbaga target ko ngayon is magkaroon ulit ng negosyo kasi nga, siyempre, mahirap na talaga eh, may college na tayo. So, kailangan talaga ng negosyo, kailangan talaga. Eh, lalong-lalo na wala na ako sa corporate world. Nag-resign na ako. So, yun nga, maraming salamat sa inyong kasosyo. At least, Iwan ko lang kung nakita nababanggit mo niyo. tong ano, itong wealth calculator ka sosyo, ito yung pinakita ko na ano, kahit 17 pesos lang pala a day, kung malupit ang disiplina mo tsaka consistent, in 35 years nga lang, 5.8 million. Tingnan mo yung slides, itong portion ng mataas. Ano lang po yan, mga 17 pesos, di ba? So mga 30 pesos a day. Yung kaya mong ano, A isang day. kape lang. Oh, isang kape lang. Yung hindi ka na nagkakape. In 35 years, that's 5.8 million pala yan. Ganun yung ano dyan. Depende sa edad na natin, no? Oh, Malaki din pa naman. malaki. Kaya yung mga Chinese, kahit piso lang, inaano nila, magaling sila sa pera. Magaling sila sa financial literacy, sa wealth management nila. Kasi, ang mindset nila, ganito eh. Ang mindset nila, small change, di ba, kasosyo, pero big money in the future. Ganon yung mga Chinese. Ganon yung mga diskarte Yung nila. sa bangko nila yun nilalagat or sa ano, parang ganyan, piggy bank like that. Hindi, business mo pa rin. Ang pinakamalaki naman talagang income kasosyo is dito eh. Yung number one na yan eh, yung sa option na yan. Kasi apat lang yung paraan para kumita ng pera, yan yun. Make money by business or salary. Pangalawa is reduce your expenses para mas meron kang cash flow. Pangatlo is medyo higher level, your money makes money. Yan yung mga interest income. Pangapat is other people, gagamit ka ng ibang tao, babayaran mo sila, sasahuran mo sila, yan yung mga kumpanya. Or money, make money for you, other people's money, or ibang tao na magtatrabaho para sa'yo. Yan lang naman talaga apat eh. Para ma-increase mo yung cash flow. Wala nang iba. I-screenshot ko na lang para at least tayong okay. May bayad yan kasosyo, may bayad yan. In-screenshots mo. Kasi banggitin mo nga sa kanya yung about replay. I-update natin siya pag available na yung replay. Hindi ko alam kung saan nilagay niya anong replay eh. Doon sa yung kay Cas Archie. Parang hindi ata na-upload ni kasi yung Archie eh. Hindi ko alam kung nasa YouTube o ano. Ayusin. Oo, ayusin pa daw niya. Ano na lang sa Messenger, send na lang sa Messenger. At least message mo ako, Cas, kung hindi ako, si Cas Leo. kahit ako na lang para baka busy kasi yan si Cas Leo. Kasi may challenge ako ngayon kasosyo eh. Nag-challenge ako ng 100 days. So pang day 7 ko na. Sir Leo, hindi mo ba i-upload ito sa YouTube? I-upload ko to baka mamaya pa. Ito i-upload ko. Yung kay Cas ang hindi pa eh. Kay kasi yung Archie wala eh. Hindi ko alam kung wala pa. Kasi pa daw niya, i-edit pa daw. Ako kasi wala na akong edit eh. Ano yun? Sayang para sa akin
Ini-edit ko lang ng saglit ng mga may mga ano, pero tapos ini-upload ko na agad. Hindi na ako nagsasayang ng Mm. oras kasi sayang oras eh. Hindi naman talaga yung Kaya source nga. ng hindi naman talaga ito yung source ng income. Pero kung ito yung source ng income mo, galingan mo talaga dapat kasi yung mga viewers mo tsaka subscribers, nag-ano yan eh. Nagli-live yan, umaalis yan sa subscription kung ano, hindi maganda at saka quality yung ano. Ako lang naman is ano lang, parang katuwaan lang tsaka ano, pampawala rin ng ano. Basta in a day meron ako na-create na something. Yun lang yung pinaka-purpose ko dun sa ano. Ayun, may ano Ganda pa ka, ba? Sosyo. May comments pa ba? Wala na po. Sosyo. Go ahead, kasosyo. Sige po. Leo, nasa ibang bansa ka ba? Oo, Sa ngayon nasa ibang Pilipinas bansa lang? ako. Nasa ibang Okay. bansa. Nagbi-business ka din dyan? Wala. Empleyado ako dito kasosyo, pero ang mga businesses ko is more on interest income. Kasi nga, Okay. ang paniniwala ko, lahat ng business, nag-fallan talaga. Isa lang yung business sa buong mundo eh. It's about interest income. Isa lang. Kasi nga, let's say, meron kang litsunan ng manok. By the end of the day, titingnan mo pa rin kung may profit ka. It's about interest. Okay. Let's say, meron kang Tama printing din. shop. At the end of the day, interest income pa rin. At let's say, isa kang skilled na architect, skilled na doctor, it's about interest income pa rin. Kasi at the end of the day, magkano ba kinita mo? Tama. Kahit mga artista, it's about interest income. 'Di ba? At the end of the day, magkano ba kinita ng isang artista? Isa lang ang business sa mundo, sinasabi ko palagi, it's about interest income. At ang magaling dyan, si Albert Einstein, it's about compounding interest. Dapat Kasi pala dapat pala ang goal natin, it's about doubling of money, doubling of your effort. Kasi nga kahit doble yung effort mo, hindi pa rin magagaranti na double yung income mo tsaka interest income mo . So kung gusto mo talagang maka-manage ng mga milyon-milyon, it's about interest income. Ipapakita ko yan. Ang tanong na lang dyan, paano? Hindi, i-build mo kasosyo through yung wealth pyramid. Ibang ko kung nakita mo na to . Yan ang pyramid na yan. Yan ang kailangan mong i-build. Ito Kasi yung lahat naman ng business lahat ng business sa buong mundo, dyan po yan. At ang pinakamayaman ng mga industriya, nandyan sila. Diba? Tingnan nyo, pumunta kayo sa Makati, pumunta kayo sa ibang bansa. Ano ba yung mga building na mga matataas, mga mayayaman? Nandyan sila sa industriya na yan. Okay. Wealth tax planning. Okay. Yung mga investment banker, dyan sila, investment yan. Yung mga hospital, healthcare system yan, healthcare industry yan. Yung food industry, dito lang yan sa Encash Cash Flow . Pero yung mga malalaking kumpanya, nandyan sa healthcare system, healthcare industry, investment industry, insurance industry, real estate industry. 4 na industriya yan. Hindi matitinag yan ng kahit anong industriya. Kaya yung mga nagmamayari ng mga malalaking building, sila yun. Kaya nga, kung gusto mong maging generational yung wealth mo, generational yung yaman mo, tsaka pagyaman, kailangan mong pasukin yun, yung higher level na yun. Kasi never mong ma-achieve yung generational wealth kung wala ka doon. Kasi nga, madaling mag-collapse yung negosyo, malaki yung risk. Pero kung naka-establish ka na sa 4 na industriya, 4 lang yan. Investment industry, healthcare industry, insurance industry, tsaka real estate industry. Alam niyo ba sa Pilipinas, ang pinakamayamang kumpanya kung ano? Hindi yung ang tawag to? DMCI? Hindi, maliit lang 'yun. Wala sa kilingkingan ng yun kasosyo.
Wala sa ano kalingkingan ng ano yun, Manulife, yung ano investment industry. Ganun Kasi ba? ang Manulife, that's a trillion peso company. Sun Life. Sila yung mga trillion peso company. At nasama yung ano SM Investments. It's a trillion peso company. Sila yon. Kaya nga kung gusto mong ma-retain yung yaman mo through generational wealth, yung kita sa negosyo mo, marunong kang magpundar ng itong pyramid na to kasi never mo nang maranasan yung generational wealth kung wala ka sa industriya na yun. Kasi ibig sabihin maliit ka pa eh. May sinasabi nga si kasi siyang Arvin, pag pinitik ka ng mga kumpanyang yun, bangkarote ka eh. Isang pitik lang eh. Kaya kanilang yariin eh. Totoo yun. Totoo yun. Isang pitik lang, mayayari ka kahit pa 100 million company ka na, 100 million peso company ka na, yung enterprise value mo. Isang pitik lang nila, mababangkarote ka eh. Kaya nga, mag-iingat. Sabi nga ni Coach yung Arvin nun eh, mag-iingat ka kasi konting pitik ka lang nila, kayang tapatan yung negosyo mo at mababangkarote ka. Totoo yun. Kailangan talaga magpalakas. Oo, kaya nga tama yung Palagi. ginawa ni Coach yung Arvin na sama-sama tayong lahat. Kasi pag nagsama-sama tayo, tayo lang din naman yung sa ecosystem. Tayo lang yung nagsusuportahan eh. Tayo lang yung nag-exchange ng mga products saka services. So dapat tayo eh. Tayo yung kung yung isang kasosyo natin na kailangan niya ng tapos kailangan mo sa need mo, edi doon ka bumili sa kanya. Let's say, 'di ba? Meron kang printing na kailangan ipa-print, edi doon ka sa kasosyo para siya kikita din naman siya kaysa iba ka, 'di ba? Diyan papasok yung Magtulungan na talaga. yan eh, yung ecosystem na yan. Meron tayong community ba? Tama. Parang Chinese lang din, no? Ganun Pagtutulungan yung sila. mga Chinese. Kaya maganda yung senior din ni Kasosyong Arvin eh, yung community tsaka grupo ng mga Chinese, yung sa Chamber of Commerce ng mga Chinese. Nagtutulungan sila eh. Halimbawa, o mayroon kang product, kasosyo, pag nasa Manila ako, edi doon ako bibili sa'yo, lechon manok. Di ba? Ganun naman talaga eh. Yun lang. Dapat ganun eh. Dapat ganun tayo eh. Pag mayroong iba na nagbebenta ng yung chicken pastil o na kasosyo, doon tayo bibili. Doon tayo bumili sa kanya. Dapat, no? Pag mayroon kang kasosyo na nagbebenta ng banana chips, tapos gusto mo talaga ng banana chips, doon ka bumili sa kasosyo mo. Sigurado ka pang hindi ka may scam kasi nga kasosyo eh. Oo nga, no? Di ba? Magandang yan eh. Meron kang services na gustong let's say yung Lea, may sinabi dito si Kas, ewan ko baka busy ito siya. Nabasa mo ba sa Messenger? Ay sa chat? Saan wait lang. Dito po sa chat. Tingnan ko muna siguro. Dito ba? Kasi ako na lang magbasa. Anong sabi? Sabi niya dati may mga supplier akong Chinese kahit maliit tubo nila basta tuloy-tuloy ang ikot ng cash flow. Tapos nag-invest din sila ng good relationship sa mga clients nila. Yan po yung input lang po niya. Tama yun. Ano yun? So, tangible. Chinese naman. Tama yun. Tangible yun. Tsaka intangible asset. Yun. Ang karamihan kasi sa mga libro, masyadong komplikado kaya tinigil ko na yung pagbabasa ng libro sa totoo lang eh. Maraming mga terms. Ano yun? Yung Chinese kasi, observe ko, mga negosyo nila, mga 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 hardware, ganyan, mga mahilig sila sa mga... yung mga hindi mapapanis. Di ba? Hindi mapapanis sa negosyo. Mga ganun. Mahilig silang ganun.
Yun lang naisip ko din. Yun nga lang, malaki yung kapital talaga. So, hindi siya Malaki. sa principle. Kailangan ma-start on what you have, di ba? So, sa akin naman, parang iniisip ko pa din ngayon kung yung dating physical store ako, ewan ko lang dito ko lang sabihin yung idea na kung sakasakali man bumalik ako sa negosyo ulit. Ewan ko lang bigyan niyo lang ako ng advice kung ano ba kasi minsan hindi ako nakakapag desisyon ng maayos eh. Dati may physical store ako, nagdalawa yung business ko, store ko. So siyempre nag-start ako ng pandemic din hindi naka-survive dahil nga sa mga tao, problema, at saka yun nga dumadating yung time na mahina yung kita. So minabuti kong i-close lang muna. So ngayon, sabi ko nagbe-decision ulit ako ngayon na mag-start ulit. So ngayon, ang plano ko, ang idea ko is ang gagawin ko sana is ano pa undago ba na paglalagyan ng lechon griller ko, yung bang Mobile. hindi na magre-renta. Oo, yung Yung mobile, bang yung kahit nasa meron kang cart or yung cart idea mo nga, ganun. mobile na kaya mong ilipat-lipat. Ikot-ikot. Kasi para iwas renta, di ba, less expense siya. So, ewan ko lang kung Sakto okay yun dun. kasosyo, Kasi tama yun. Hindi ko lang alam yung kung kailangan pa ata ng permit, di ba? O, adi sa bagay, yun nga, lilipat ka naman di ba? yun nga yung ko, baka mayroon ditong mga kasosyo na ganun din na nasa ganung sitwasyon. Baka alam nila din kung may mga permit pa yan o wala. Kasi wala pang ganun na lechon manok na mobile eh. Sabi ko, kaya buhayin ko ulit then kasi minsan nagiging negative ako, sabi ko sa sarili ko parang baka hindi na sa market, hindi siya tangkilikin kako. Parang pinanghinaan din ako eh. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? Baka kailangan ko muna pumasok dito ng mga kasosyo para may na idea sa akin para maging malakas yung loob ko ulit. Oh, may Sabi ko, dapat may input na may input naman na mga kasosyo kung magiging okay ba. Usually, wala namang kasiguraduhan yun kasi nga, di ba? Sabi mo nga, ang business ay napaka malaki yung risk na mag-fail ka ulit. Pero sabi ko, hindi naman natin malalaman kung hindi susubukan ka ako, sabi ko. Di ba? Parang, ewan ko lang Kasi kung ganyan na maganda yung ganun. Hello po. Kas Eduardo, meron kami sa kasosyo si Kas Emerson. Yes po, Meron kasosyong siyang tindahan ata sa parang meat shop siya. meron siyang Tapos lechon manok pwede mo din rin siyang pero may itsunan din siya eh. oh, may mga branches na Yun siya eh. yung Parang business tatlo na ata. niya. Tatlo na So branch pwede niya. mo siyang hingian din ng advice para Kas, Eduardo, yung mga mga doubts mo, wag mo nang kasi ganun talaga eh. Yun, doon tayo hindi makakapag-start kasi iniisip natin, basta kung ano yung gusto mo, may mga idea ka, tsaka doon naman forgive mo na yun, tsaka di ba, business mo na rin siya dati. Simulan mo lang, wag mo lang masyadong marami. Kunti lang, tamang siguro mga 5 kilo muna. Tapos testing mo muna kasi, yun lang yun siya. Di mo naman kasi malalaman kung okay o hindi hanggat di natin nasusubukan, di ba po? Start lang po tayo. Yung idea po, talagang advisable po yung ganun, yung parang trailer cart, ganun tawag po ba yan? Mobile na yung mobile na lechon manukan, di ba? Ay, nagtaas ng kamay si kasosyong Sear. Yan si kasosyong Share. Share, magsalita po kayo kasosyo. Hello po. Hello, kasosyo. Parang walang signal si kasosyong Share. Hello, kasosyo. Hello, kung kasi ni kasosyong Arvin, pag may idea kayo o may gusto kayo gawing negosyo, umpisaan na kaagad. Naririnig niyo po ako? Oo, naririnig na. Rinig na rin.
umpisahan mo na napakagandang negosyo, yung napakagandang negosyo po nung sinasabi mo na na Lechon Manok Mobile. Tapos yung permit, wag mo munang isipin yan. Basta umpisahan mo lang. Dun nga, sabi nila, di ba, sa maliit. Ganun lang. Tapos kung magkamali ka, gawin mo siyang lesson. Pero alam ko, papatok yan. Ang dami-dami ng yumaman sa manok, inasal, baliwag, ganun, andoks. Pero wala pa Chokes to naman go, no? silang Chokes to go. to go. Ang dami pa rin ang dami pa rin nagpapatayo. May Yummy Chicken na, kaklase ko 'yon sa DTI program. Ayan. Tapos, 'di ba OFW po kayo? Yung mga OFW po natin, pwede pong mag-reach out sa DOST. Sa iForward po, kasama ako doon sa iForward. Bali, i-share ko lang po to sa inyo. Doon sa iForward, DOST program siya. Basta kalma lang, wag mainit ang ulo kung halimbawa wala pa yung pondo ng gobyerno kasi ganun po talaga, tiyaga lang. Pero ang importante doon yung mentoring. Ganito po 'yun, 'di ba? Sa OFW ako, dumating ako dito 2021, so qualified ako sa iForward. Andun po. In-endorse din naman ako ng DTI kasi kung mag-apply kang mag-isa mo, medyo ayun, mahirap din. So, in-endorse ako ng DTI. Ayun, dumaan ako ng mentoring. Tapos, awa ng Diyos na okay naman, okay. Sobrang okay ang result ng mentoring ko. Tapos, na kami ngayon, nasa phase 2 na. So, application ko po, mag-apply na ako for grant. May grant kami na 150,000, non-refundable yon. Pero paghihirapan niyo po yun na wala namang madali. Tsaka alam niyo naman po ang government natin dito sa Pilipinas na salang-sala. Binibigay ko lang sa inyo yung information pag OFW po kayo. Tapos, ano ba yung sinabi ko? Diba pag phase 2 na, ayan, i-apply ko na yung 150,000 plus 350,000 na ipapautang nila, babayaran mo yon. Pero walang interest. Ang po ng gobyerno natin, basta totoo lang, lahat ng sinasabi mo, nakita nilang may potential ang negosyo, tinutulungan po tayo. Tapos may mga pondo po yan. Tapos yung classmate ko po sa KMME, ayan lang po, mag-gaano po kayo ng oras. Po, kailangan i-manage nyo yung oras nyo kung sasama kayo sa mga ganyang program. Tapos mahaba ang PC kasi ako minsan, ano ba yan? Dapat nagtinda na lang ako, ganyan. Pero, at the end of the day, nakakasama ako sa mga bazaar. Ang laking tulong sa akin, wala akong gastos sa mga kadiwa, ganon. Basta i-display ko. Provided na nila lahat, ang gastos ko lang, gasolina, tsaka dadalhin ko yung product ko, nakakatinda po ako. So, ang sabi ni Kasosyong Arvin, kaya nagustuhan ko siya, kasi yung unang-unang sinabi niya, start on what you have. Ang sa akin naman, maging resourceful, basta resourceful tayo, maging, nasa atin na lahat, sabi nga niya, di ba, lagi niya sa mga vlog niya na, walang kulang sa atin. Lahat i-provide na ng Panginoon, kahit ngayon walang kamay, walang di ba, minsan success, sila pa yung nagiging successful. Ganun lang po, mindset. Ang pagninegosyo po ay mindset. Yung sa akin naman po, ang hirap ng transition ko. I'm sorry, medyo mahaba kasi gusto kong yung emotions ko na I hope na makapulot ka dun sa experience ko kasi ang hirap po ng transition ko kasi empleyado ako sa abroad, malaki ang sweldo ko. Tapos naging empleyado din ako sa Pilipinas, so sumusweldo ng kinsenas katapusan, masarap ang buhay ko after ng kasi nagtuturo ako ESL teacher. Pagkatapos ng wala naman din ako mga lesson plan. Aralin ko lang yan sa harap ng sa system. After nun, wala na akong problema. Pwede na kaming mag-coffee or mag-tiyangge, ganon, after ng shift ng class, tapos uwi ng bahay, ganon, pahinga, kakain, trabaho ulit. So, ganon yung buhay ko. Parang doon ako komportable. Kaya lang, ang asawa ko, hindi tumatagal sa trabaho. So, ganon. So, nagnegosyo ka. So, inano ko siya doon sa pagnenegosyo. Tapos nananalaytay din naman sa akin ang dugong negosyante. Kaya, ayun po. Mindset lang po. Mindset, heart set, at saka soul set po. Kailangan magdadasal. Di ba sabi naman ng kasosyong Arvin na
unang-una sa lahat, Panginoon. Kaya ka naguguluhan kasi hindi mo siya kinakausap. So, kausapin lang natin siya. I hope naririnig niyo ako. Tapos, ayun, nakakashare ako sa inyo ng experiences ko dahil ang hirap po. Sa akin po, mas gusto ko maging empleyado. Kasi after ng trabaho ko, sa sweldo na ako. Dito po, hindi. Sa pagninegosyo, hindi pa, ano talaga. Huwag ka nang Pasensya bumalik ka sosyo talaga. kasi nga ano yung mga empleyado rin gusto rin maging entrepreneur eh. So, ano Yes, lang. opo. Opo, dito kasi ang dami. Ako na lahat. Ako lahat. Ako sa accounting, ay sa paglilista, pagbibilang, inventory, pagbabantay ng tindahan, tapos entertain ng customers, pagmamarket, pag-aaral. Kailangan, so, talagang nakaka-proud po kayo kasi basta napaproud ako sa inyo kasi meron yung mga ganitong learning session tapos na-invite nyo pa ako. So, sobrang nakaka-happy po ako. Tuloy-tuloy lang po natin. So, kasosyo po kung may gusto kang lechon manok mobile, ituloy mo lang yan. Maliit na puhunan. Kunyari, magkano ang manok ngayon? Start ka lang. Bahala ka po 10. Kung kunyari, 1,000. Ganun, ilang manok na po yun. Basta start ka lang po kung 1,000 anong parang meron ka makalima ka dyan. na niyan eh. Makalimang manok ka na no. Sa Opo, puhunan ano po, di kasosyong ba? Eduardo. Dati 2,000. manok ko dati. So ngayon medyo tumaas pero hindi Magkano ako na ba gagaya yung sa ano mga ngayon, yung retailer price ng ano ng manok, kasosyong Parang, Eduardo? Per kuha mo. sa ano po, price sa Oh, merkado. price. Merkado. Mm. Ano bali 185 gadun 190 sa merkado. Ah. 190. ano, Ang kasosyo, kilo, i-ano mo lang sa pinakamataas na price. I-ano mo yan. Kasi dyan ako nagkamali. Yung sa kimchi ko, di ba, gumagawa ko ng kimchi. Tapos, kaya lang, ang dami kasing ano sa costing, ang daming consideration. Tinitingnan ko din yung mga kalaban. Dapat ang pinakamataas na presyo ng pechay ay 120, pero hindi ako doon dumaan na ako sa mentoring, ang dami ng mentoring, ilan na yung mentoring, pero kulang pa rin talaga. Kaya gustong-gusto kong sumasali sa mga ganito. Yun lang po, basta ituloy mo na yan. Tapos samahan mo ng dasal. Execute agad kasosyong Eduardo. Kahit ang puhunan mo 1,000 lang, bumili ka ng 4 na manok, tapos benta mo, di ba? Magkaka-profit ka pa rin nun, di ba? nag-ano naman ako dito sa bahay online. Bali make tawag doon. Mid to order, kumbaga yung lechon belly ko. Yun yung ano ko dito. Pero sabi ko kulang pa din kasi iba pa din kung nasa ano ka talaga, yung parang daily na may ano talaga cash flow. Yung malaking pagkakaiba eh. Sabi, yung dating naalala ko dati nung may physical store ko, ako Kasi yung Eduardo, wag mo munang isipin yun kung ano lang meron ka ngayon kasi parang nababother ka sa nababother ka sa agad na ganito ganyan. So kung start from what you have, 'di ba? Kasi talaga, yung principle na yun ni kasi yung Arvin, start from what you kung anong meron mo na ngayon, yun yung i-utilize mo, yun yung i-maximize mo. Kasi parang ang parang nagda-doubt ka na nagda-doubt ka after nung isipin na parang gusto ko ng ganito. May narinig nga ako na diyan, yung advice kasi yung Arvin na gusto niya ng yung buong whole set ng kitchen. Ang kailangan niya lang pala is yung 2 kaldero ba yun o tsaka mantika, parang ganon. Pero ang gusto niya agad na yung buong kitchen set yung restaurant na malaki, parang ganon. Pero sa totoo lang pala, ang kailangan niya is yung parang dalawang malaking kawali ba yun o ano? Oo. So start Sa from akin what you naman have. kasi Kung anong meron ka ngayong 1,000, so yan ang palaguin mo. Ganun lang yun. Tapos execute ka kaagad. nangihinayang kasi ako dito yung lechon griller ko nakatambay lang yung lahat ng mga gamit ko dito ng dati nakandito lang. Sabi ko, what if kung ano ko na to, i-push ko na to talagang Ibenta mo? Hindi. Push Parang mo po yan. gamitin ko ba para maging negosyo ulit. Oo. Kasi Permit. okay naman yung dati kasi
isang reason kung bakit din na binitawan ko din yung business ko dati kasi that time pinagsabay ko kasi yung pagiging empleyado ko at saka pagninegosyo. Kaya minsan yung ano, yung nahirapan ako doon sa time sa pagmamanage. Mahirap yung monitoring. Kaya doon yung mga tao ko nagluloko dahil wala yung may-ari, 'di ba? Doon sila nakakapag ano, nakakapag binag gumagawa ng pinagbabawal na teknik. Kaya na-stress ako doon eh. So may nabuti kong isira. Kaya sabi ko ngayon, andito nag-resign na din ako. Sabi ko bakit di ko ulit subukan kasi habang nakikita ko yung gamit ko dati, sabi ko nanginayang talaga ako. Nanginayang talaga ako. Ang plano ko sana, 'di ba, yung sabi ko sa inyo yung ano, yung mobile na ano, alam niyo ba yung Rosie na chariot? Yun yung plano ko, doon ko ilalagay. Ngayon, usually may pang cash naman ako na pambili ng sumay kung baga kung gustuhin ko lang ba na i-cash, pwede naman. Pero sabi ko, sayang din naman. Ano kaya kung i-installment ko na lang para ang ano ko, siyempre, testing nability ulit, 'di ba, sa market. So, if hindi siya mag-workout, at least may pang ano ka pa din, may matitira pa rin sa akin. Mahirap yung kakas ko tapos unang subok ulit sa market na gano'n yung ano ko, yung plano ko na idea. Di baka ma-checkmate ako doon. So, yun yung ano ko, magiging nahirapan ako doon sa pagdesisyon. Walang ano sa akin. Ah, wala. Ako lang kasi yung nag-ano nag nag-isip na ganun. Ewan ko lang, sabi ko kung magiging okay ba to. Ayun mga kasosyo, pasensya na kayo ha, ano ako sa inyo, nakadisturbo sa discussion ninyo. Arinig ba? Yes Opo, po. opo, narinig. Wala si Sir Leo, ay si Kas Leo eh. Naka-off yung kanyang phone. Ay, yung mic. Ay, Kas Harshir. Hello, Kas Harshir. Si ano kaya? Busy si Cas Emerson? Busy ka, Cas Emerson? Sarado phone niya. Ay, mic niya? Ay, Andito lang ako sa pwesto, kausap ko lang yung mga tao ko. Pero, mamaya, andito na ako sa sasakyan. okay. Bakit Ingat ko lang? po. Sige ka. Salamat ha. Ingat-ingat dyan. Ano yan? May tanong ba? Hindi ko narinig yung huli. Kakit ko lang dito. Yung sa negosyo. Kung may input ka sa negosyo niya, nangingi kasi siya ng advice. Si Cas Eduardo natin. Parehas siya sa iyo na nag-ano din, venture niya din is about lechon manok siya. Kaya lang gusto daw niya yung parang on the go, kaya lang nag-aalangan siya. Syempre, di ba, dapat pag may idea tayo, pisahan na kaagad. So, kaya lang nag-ano pa siya kailangan pa niya ng kunting push para kung sure na ba siya nga umpisahan natin. Tingin natin ikaw dahil parehas kayo ng ng linyada, ano niyo pong masasabi niyo kasi Marson? Ano lang sa akin kasi nag-start kasi ako sa lechonan ko, talagang andun yung tawag. Nag-start talaga ako sa wala. Kasi dati, down din ako, kaya lang, pag pandemic time yun, nag-start ako ng lechonan. Matagal ko na siya plano, pero yun nga, kapos din sa budget. Pero dahil sa kapapanood ko kayo sa Sosyong Arvin, may sabi niya, umpisahan mo lang kung anong meron ka. Tapos,
Pagyamanin mo na yun. Sa madaling salita, nag-start lang ako sa tuktong ng manok. Oo. Kasi ang presyo ng manok dito sa amin, yung live weight, dati mura lang. Umabot lang siya ng 132, 132, 145. Pero ngayon, yung ano na ngayon, presyo niya yan, ang taas na, 175. Pero ditong last week, bumaba siya ng 155. Yun ang tumatakbo ngayong presyo dito. Ang lako ko naman is 300. At i-computein mo yun. Sabihin mo na kumikita ko ng 30% hanggang 30 to 25% sa isang manok. Ang ma-advise ko lang, ganito lang, umpisa mo lang kahit 5 piraso, huwag mo muna tingnan yung income. Basta ang goal mo dyan, mag-target ka kung anong gusto mong target. Halimbawa, 30 pieces per day. Pero sa umpisa talaga, hindi magaganap yun. Darating yung time, 2 lang ang benta mo. Darating yung time, iuulam mo yung tira. Titimplahan mo ng, iibahan mo na siya ng timpla, gagawin mo na siyang, yung, lalagyan mo ba siya ng, yung sarsa. So, ilalako mo rin siya. Ang advantage ko kasi, yung may pwesto na ako. Pero kung wala ka pang pwesto, ang gawin mo, dialog mo lang sa mga kapitbahay mo. Kasi ako ganun ginawa ko eh. Bago ka mag-lechon, para siguradong may benta ka, kahit 5 piraso lang ialok mo. Luto ka ng 10 sa isang araw. Sa 1.5, sabi mo ng 2,000. Makakauntiga ka na. Kasosyo, may tanong lang kasosyong Emerson. Di ba hindi maiwasan yung leftover? Ano ba yung ginagawa mo doon? Kung halimbawa may Yun nga. Nung una, meron talagang leftover. Pero nung naano ko na siya, natatansya ko na siya. Pero minsan may natitira din, 2, 4. Ang diskarte doon, ituturo mo doon sa tagaluto mo na basta wag susunodin yung lechon, tapos nagtado naman yan eh. Madali na yun na lutuin pagka yung mag-aantay na yung customer, di ba? Ganun siya. Tapos kung talagang hindi maiwasan na may natitira, kung may kamag-anak ka, pautang mo. Ay, kontak mo sa kanila. Alam mo, may natira na 3, 4. Noon na, ganon. Pero kasi nakuha ko na yung party sa market, wala talaga. Pinipreser ko lang. Kung may matira na 4, basta sabihin mo doon sa lechonero mo na kung ikaw pa yung nagluluto, basta huwag mong diba, yung lechon na naman yung nasa taas, diba? Ilagay mo lang doon. Yun, doon lang muna siya. Tapos pagka yung alam mong may pumipila na, o may 1, 2, 3 magkasito pili, at sa tingin mo wala ka nang ibibigay, ibaba mo na. At saka dapat, alam mo yung approach sa tao para magantay siya. Pagka kasi hindi ko masyado kasi nagdadrive ako, ano ba yung Facebook, mo? Account mo? At friend ka kita. Wardok Subingayan. Wardok Subingayan ka. I-chat ko na lang, i-chat. Wardok Subingayan. Kasi Eduardo, konti-konti lang muna. Huwag mo nang kasi para iwas sleepover. Yun yung doon eh. Para mas maganda walang inventory. 'Di ba kasi Marson? Usually mayroon naman ako system regarding dun sa daily report, daily inventory report. Meron naman ako doon. Ang ko lang, basta lang, wag lang masyado marami muna.
Ay, na-try, na-start mo na ba o mag-start pa lang ulit? Mag-start pa lang ulit ako. Usually, alam ko naman. Basta ganun lang muna. Huwag mo na masyado marami. Kunti lang para nga, yun, di ba, sabi mo, anong gagawin sa leftover. Ang technique dyan, huwag kang bumili ng madami. Hello. Kasi Sir Eduardo, Apo. alam mo naman na yung, di ba, yung kung kailan yung marami ang tao, kung kailan yung dapat medyo dagdagan ng luto. Ilang years ka na kasi naglilitsyon? 2 years. Kadalasan kasi yan mga yan, tuwing sahod, tuwing weekend. Oo, yan. Tatay-tataymingan mo yan. Oo, pansinin mo kasi ang manok kasi hindi talaga yan everyday eh. Kaya, maigi yan. Kaya ang tingin ko kay... Pero anong feedback nung ito ano tayo? Papata na tayo Masarap pa yung lechon mo. Masarap, kasosyo. Masarap talaga. Nung una ka nagpita, okay, masarap. Saan yung pwesto mo? Dito lang sa Katbalogan, kasosyo. Katbalogan. Nagrenta ako dati doon sa barangay lang. Foot traffic ba yung plano ko kasi? Sa barangay siya ng Maulong, pero siya, Maharlika Highway talaga siya. Yung niya, ang katabi niya is Camp Lukban, kampo ng mga Army PE, Philippine Army and saka malayo siya sa palengke. Malayo siya sa palengke at saka sa downtown dati. Pero nagkaroon ako sa downtown. Kasi ang lechon ay malakas talaga ang pagpahapon. Pag umaga, medyo, lalo pag nasa barangay, medyo, hindi siya ganun kalakas. Pero sa hapon talaga, maniwala ka sa akin. Tapos yung daanan mo pa uwi. Ano yung kanang kaliwa yung pwesto mo?